Okay, this time very crucial to. Retreat moments na. Minsan kasi may ilusyon tayo na tayo yung nagdadala ng retreats at recollection. Kailangan magaling tayo, mahusay tayo, gwapo tayo. Paano na si Tatay Jojo? Minsan may ganun tayong temptation. Wag natin kakalimutan. Tayo instrumento lang. Kaya nga, facilitators. We facilitate to create that environment. Formal objective to encounter the person of Jesus. Kaya wag. Kaya nga mahalaga habang tumatakbo yung retreats and recollection, we remain connected and anchored so well in prayer. But mahalaga yon? Kasi pag tayo connected with God in prayer, mararamdaman natin yung kanyang ipinapahiwatig. We call it promptings of the Spirit. Then we become sensitive to what the Spirit wanted us to do and where the Spirit is leading us to. Mahalaga yon, no? Yung prompting. Sensitive ka doon sa prompting of the Spirit. That's the reason why kaya yung module, it serve as guide only. Hindi yung end point ng lahat ng gagawin natin. Kasi minsan may mga lumalabas na mga nangyayari, ipoprocess natin. May mga lumalabas na nangyayari, papansinin natin, bigyan natin ng insight, lagyan natin ng religious touch. For example, naka-ready na kami sa isang game, yung mga process, yung mga video, yung mga power slides, biglang nag-share yung isang bata, Tatay, alam mo, very crucial sa akin, very meaningful. Nung nadapa ako, ikapranggot na galos lang naman, natigil lahat. At tinignan nila ako at damandama ko yung pagmamahal ng aking batchmate na akala ko ay lagi akong ginugood time at lagi akong inaasar. Damandama ko yun. Naiba lahat yung takbo. Alam mo yung kwentuhan namin? Who are the people in your neighborhood? Sino yung mga taong dumating sa buhay mo nagpadamang nagmamahal sa'yo, nagpadamang concern sa'yo, who really o kaya sincere na nag-care sa'yo because those people are God's manifestation of His love and presence to us. His great care for us. Ang sarap, diba? Natapos na yung kalating araw. Nakalimutan na namin. Isinet aside na namin. Hindi na namin tinuloy. Yun, promptings of the Spirit yun. Tapos nung kumanta kami, pagkatapos ng sharing, kanta kami ng I found a very special love in you. Lahat kami in love sa Diyos right at that very moment. Number one, habang tumatakbo yung retreat, laging on the lookout ka, no? Be sensitive do sa prompting ng Spirit. Punta naman tayo sa practical aspect. Your task is to facilitate the retreat or recollection. Hindi mo task yung i-check yung kakain na ba, hindi mo task kung okay na ba yung paghahanda, yung ulam, hindi mo task kung okay ba yung dormitory? Hindi mo task yun. Kaya nga may mga kasamang mga teacher, may mga kasamang mga volunteer sila yon. Ikaw nakafocus ka dun how to make the retreat or recollection an experience worth remembering, how to lead them to our formal objective, have a deep personal encounter with the person of Jesus. Alam mo yung task mo. Hindi mo rin task na maging guidance counselor. Hindi natin alam kung saan nagmumula yung mga yan Pwedeng magbigay ng general insight, pero hindi ka pwedeng magbigay ng advice. Delikado yan. Hindi rin tayo pwedeng maging referee pag may nag-aaway. Kasi hindi natin alam kung anong mga punot dulo. Pwede sigurong maglinawin pag may mga ganong aspeto. At hindi rin tayo pwedeng pulis na tayo maghuhusga pag sila'y maingay, magulo, makulit. Halimbawa, nung gabi, hindi sila natulog, nagkrambulan, kinabukasan, buong araw, naubos sa proseso. Anong mapapala natin doon? Wala na tayong magagawa ron. Simple lang, paalala nyo, responsible choices. O gabi ang ingay nyo. Sana mamaya wag na ulitin. Kasi pag inulit nyo, anong mangyayari sa inyo? Sisipsipin ko ang kaluluwa ninyo. Ibig sabihin, binibigyan natin sila opportunity to be responsible for their action. Responsible choices. No? Sana, alam mo, kausapin mong matino, maayos naman yan Kasi pag nagalit na tayo, hindi nila makikita yung merit, yung halaga ng ating pag-aalala, yung halaga ng ating sinasabi. Ang nakikita nila yung galit.
di ba? Hindi na makakapasok yun. Kaya nagkakaroon ng suliranin sa mga aspeto. O may mga makukulit, may mga gulo, kausapin after the session. Maganda yung teacher ang kakausap. Pero sana pag kinausap ng teacher, huwag niyo threaten. O probation ka na, ha? Kandidato ka na, hindi ka nag-graduate. O huwag natin ipapahiya. No? Bigyan natin sila ng encouragement. O sige, sumapit tayo kanina. O, pagbibigyan ka uli namin, ha? Another chance. Hanggang sa matuto ka. Para nang sa gayon ay hindi kinakabahan. No? Walang pag-aalala. Know your task. Okay? Number 3, ito mahalaga to, no? Yung timing. Kung kailan ka papasok, minsan out of timing tayo eh. For example, huwag ka magsimula ng isang process o ng isang talagang personal sharing na 10 minutes before lunch. Hindi pwede yung naiiyak lang sa bigla, tama muna, stop muna, kain na tayo. Sabit yun. Hindi pwede. Mas pag tinuloy mo naman, alas 3 na kayo maglalunch, kung sumido na yung kitchen stop. Kayo din, gutom na. Parang wala eh. It will not attain its purpose. Kaya nga, yung mga ganun, isi-simplify mo para nang sa gayon ay hindi ka lalampas dun sa mga standard time na isinet yung retreat house. Kaya di ba sabi ko nga yung venue, yung mga oras, yung restriction, dapat aware ka ron para at least nakikisama din tayo sa paligid na nakikituloy lang tayo. O kahit may bahay tayo doon, nakikituloy din tayo na dapat nakikipag-ugnayan din tayo. Sumasabay din tayo sa the whole takbo ng buhay doon sa paligid na yon. Okay? Number 4, mahalaga din yung punto ng instructions are clear. Sana malinaw yung instruction, hindi nakakaloka. Malinaw, detalyado, kasi minsan may paggagawa ka, may pagbalik sa iba yung ginawa. So make sure, pag sinabi mo, ipaulit mo, ipasulat mo. Tapos habang ginagawa, ikot ka pa din para makita mo. Kasi nakasalalay sa activity. Yung process kung mali yung activity yung ginagawa, sabi din yung process. Minsan may mga ganun sablay Tignan mo, huwag ka nakaupo sa trono parang ikaw hari na tinitignan mo yung mga nasasakupan mo. Lapit ka, interact with them, enter the world, blend with them. Sabi ko nga kanina, di ba? Sabay-sabay tayo dito. Okay? Ito, mahalaga din. Take down notes sa mga sinasabi nila. Be conscious din sa mga kilig moments, sa mga napapasaya sila. Observe mo, take down notes yung mga action nila, not so much with yung sa finished product ng activity, but how they're able to come up those activity na yung paano nila ginawa, process point na yon, di ba? Tapos tsaka natin lalagyan ng religious reflection yung mga nakita nating behavioral manifestation. Ang tawag natin dun ay faith, life, or psycho-emotional, spiritual integration. Kasi hindi lang naman pa na espiritu yun may psychological aspect yung ating spiritualidad na dapat nag-uugnay sa punto na heavy gut ba? Relax. Relax. Anong ibig sabihin nun? Be still. Cool ka lang. Because God will make a way. Cool. Ayos!